Standby. Anytime. 3, 2, 1. Ako yung tumawag sa opisina nito. Nililipad na dyan yung list natin eh. I have covered so many catastrophe, mga bagyo, even wars with TV5. Pero this was something different na me and my crew thought na we will not going to survive. I will just say, like, I was just thankful that I'm still here. We were able to survive and live through it, and now telling you the story. I was a reporter and news anchor for News 5 back then when we went to Leyte. I can't believe it's 10 years. Parang kala ko kahapon lang. Ako si Gerard Garcia, News 5 correspondent. Isa ako dun sa mga advance party. So kung ang landfall is Friday, Wednesday pa lang umalis na kami ng Manila. It was really scary pero at first not exciting kasi kami lagi pinapadala ng TV5 yung crew namin. May mga gyera, earthquake, mga sakuna. Pero kakaiba ito eh. Iba talaga yung Yolanda. I am Jericho Javier. Sa lahat ng coverage niya, gera sa Mindanao, gera sa kung saan man, baha, bagyo, shooting incident, or kung ano man yan. Ako talaga yung kasama niya lagi. So, ayun, I am the producer sa news at that time ni Sir Erwin Tulfo. Marami na kaming coverage na pinagdaanan. Ilang bagyo na rin yung pinuntahan namin. So, kumbaga, sabi ko, isa lang sa mga coverage to na wala lang, hindi ko inisip na ganun pala kalala. Kasi ganun naman tayo sa news, di ba? So, especially calamities, mga ganyan, may mga typhoon, kailangan talaga, wala tayong hihindian. Ako si Faith Del Mundo, noong 2013, ako ay isang field producer. Meron talagang fear kasi super typhoon siya eh. Sanay tayo na nagko-cover tayo ng mga bagyo-bagyo. May takot, may pangamba, pero yan dun yung hope tsaka yung prayers na everything will be alright. Ako po si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. 10 years ago, well, bukod po dun sa talagang pinsalang idinulot nito, ay ito rin po yung unang pagkakataon na sa tanang buhay ko bilang forecaster ay naging napakaaga yung coordination ng Pag-asa sa NDRMC and other government agencies para po pagandaan itong paparating na malakas na bagyo na inaasahan nga nating magla-landfall during that time. We knew there was massive evacuation, kaya naka-red. We prepared for it. I'm Menchie Silvestre, and then and now, I am the Executive Director of TV5's Alagang Kapatid Foundation. Part of the mandate of Alagang Kapatid Foundation is to respond during a calamity. So, it's the usual. We prepared for it. Nag-deploy kami ng tao, nag-pack kami ng at least 1 truckload of basic essentials, pagkain, tubig, hygiene, pangtulugan. So, basic needs for the in-anticipate naming maapektuhan ng bagyo. Itong si Yolanda, during that time, nasa labas pa rin po ng ating area of responsibility. Meron na kagad tayong coordination with the NDRMC and other government agencies. Basta nakahalap nating data, nasa typhoon category na ito. So, pag typhoon category during that time, ito na yung pinakamalakas na kategorya ng bagyo na pwedeng makaapekto sa ating bansa. We treated it as one of the typical disaster responses namin. Naka-prepare yung goods, naka-prepare yung team, naka-prepare yung truck. Pero yung magnitude niya, yun yung hindi namin inasahan talaga. Sa Tacloban kami bumaba, Tacloban Leyte, kasi yun ang sabi ng Pag-asa. Tapos minomonitor naman ng office. And then pumunta kami doon sa Palo, Leyte. It was a nice place. Lalo na yung Palo, it's quiet kasi malapit sa dagat. Actually, doon nga naglanding si General Douglas MacArthur. It was a very nice place. Perfect, quiet, serene area. Nagkukwentuhan na nga kami ni Sir Erwin noon. So, totoo ba itong super typhoon na to? Kasi nung gabi, sobrang walang hangin, sobrang kalmado, sobrang tahimik. Totoo yun, literal, calm before the storm. Kasi bago tumama yung eye of the storm, talagang tahimik.
Pero it's cloudy. Medyo mahangin lang. Kahit nung umaga, medyo bago pumasok yung bagyo, kalmado talaga yung lalo na yung the night before. Parang hindi mo makakita na may bagyong papasok bukas. Kasi di ba usually pag may papasok na bagyo, lagi before bagyo may mga umaulan na, umaabot. Noon talaga sobrang kalmado. So Nag-initial set of goods kami, pinuno namin yung truck, sabi namin at least kung as an initial response, sabi namin I guess it would serve the purpose. Then maybe plan on second, third wave kung sakasakaling ang kulang yung unang padala. I think yung last live ko na meron pa tayong mga equipment doon was for yung late night news show. Parang 1 a.m. na ata kami natapos ng team. Nagsisimula ng umulan-ulan noon. We tried to pre-position yung team namin and yung goods namin, but by some, well, maybe blessing in disguise na rin, na yung truck namin, yung backup team namin, hindi nakarating on the day itself. What we weren't prepared for was hindi lang siya basta massive flooding, hindi lang siya basta flash flood. It was really parang wrong from the very start. We were supposed to do live, pero naramdaman ko na yun na nga yung van namin, sobrang lakas ng hangin, umuuga na. So I told my producer, si Jericho Javier, and then my cameraman and then driver na we have to look for a place to pull over and then to hide muna, papalipasin lang. nag-decide kami na mag-pack up na kami doon sa area. Hindi na namin kaya mag-live doon kasi yung mga satellite dish namin nililipad na. Tapos yung kailangan namin isalba yung mga gamit and pati yung mga tao. Then suddenly eto na, yung mararamdaman, patindi ng patindi yung hangin. Maririnig mo yung minsan yung sipol Ganun kasi minsan 'di ba pag may bagyo may sipol na sobrang lakas. Sobrang lakas ng hangin, hindi na makaandar yung sasakyan namin. Mayat maya may bumabagsak na puno sa amin. Tanda ko yun yung parang binagsakan kami ng puno sa harapan at sa likod ng van namin na talagang hindi na makakaalis yung van namin. So nakita nga namin yung building ng IBC-13 pero doon kami sa labas. Doon kami sumandal. Maya-maya nararamdaman namin pati yung building umuuga na. Nakikita na namin yung sasakyan, yung mga tricycle, malalaking sasakyan mga jeep. Nakikita na yung nililipad na sa harapan, dinadala na ng hangin, ng tubig. Kumapit na kami sa tubo, may tubo ng water doon sa likod Kumakapit kami. Pero naging problem doon, lakas ng ulan. Yung tubig naman sa harap namin kasi galing sa dagat, umaakyat. So hanggang bewang na namin. Medyo nakakapangilabot kasi pag bumabalik kasi yung alaala, yun maaalala mo yung anong naranasan mo, anong experience mo, yun lang, bumalik talaga lahat yung alaala. In my whole life, ngayon ako nakakita na mga truck inaangat ng hangin, hinahampas, yung mga building umuuga, akala mo earthquake kahit na wala namang earthquake. During that time, ang malas ko kasi nagkaroon ako ng sakit, parang punong-puno ng red rashes yung yung katawan ko and nilalagnat-lagnat na ako. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Parang nasa 40 na yung yung lagnat ko. So habang nananalasa yung bagyong Yolanda, I was also, fighting for my health, fighting for my life. After several minutes, nandiyan na yung tubig Inabot na yung mga tao natin ng tubig So, yun, kaya hindi kami nakapag-live. Wala nang tigil yung ulan. Tapos ako, painit na yung temperature ko. Hanggang sa may mga pinapuntang volunteer nurse doon yung hotel para pabantayan ako doon sa room na nasa ground floor kasi kami. Then ginising nila ako siguro around mga 8 or 9 a.m. na pumapasok na yung tubig doon sa hotel room. So, yung dalawang volunteer nurse, nagpapanik kasi binubuksan nila yung pinto, hindi nila ma-open. So, gising ko, baha na nga. And then, parang binubuksan ko nga yung pinto, hindi siya na-open. Binuksan namin yung sliding yun doon, then tumalon kami doon para makalabas kami. Everybody was scared. If you're faced with that at 200 or 300 plus kilometers per hour na wind, syempre walang matapang doon. Everybody, you will be scared.
Wala kaming dinala at all, so tumalon kami para pumunta doon sa second floor. Pero paglabas namin, hindi namin alam na gano'n yung situation. Like, nagliliparan na yung mga gamit. Wala ka nang nakikita kasi parang zero visibility na siya. This is so strong na ganong kalakas. Biro mo, imagine, buong sasakyan, aangatin. Naging problem ngayon, yung tubig, galing sa dagat, ang bilis ng akyat. Maya-maya, nakita na namin, gabewang na namin. Yung wall, nasira na siya. Kasi dahil sa sobrang lakas ng hangin, yung mga debris ng bubungan, pumapasok na siya. So, ang ginawa namin is yung mga mattress, inano namin sila, yun yung naging shade namin. Tapos, pero nakikita namin kasi sobrang taas na ng dagat. We were praying, I was praying not to save us, that God will save us. So everybody was praying, pero quietly. Yung sa akin naman to protect us from the storm, na malagpasan namin yun. May fear kami na papasok na siya doon sa hotel and mawawash out kami. So yun yung pinaka-fear namin lahat. Like everyone's shouting, lahat nag-iiyakan. Ako yung dinasal ko talaga, sabi ko, sana mabilis na lang makita ng pamilya ko yung bangkay ko. Kasi at that time, iniisip ko, wala patay talaga kami lahat Kasi hindi mo alam yung yung mangyayari. Nasa hill kami. It's like hill, and then dagat doon sa unahan namin. I think about 400 meters sa amin dagat, beach. Paano naman, wala pang, in a few minutes, wala pang, how many minutes lang, umabot na sa dibdib namin. That's about 100 feet na halos na. Tumataas yung daan. Nakikita namin yung waves, parang akala namin normal. But then again, it's going so fast. Imagine mo yung mga pelikula na may tsunami. Parang ganun. Ganun yung pakiramdam. Kaya kikilabutan ka talaga. Malakas po ito, no? Ang nangyari kasi, yung dulot po nitong storm surge, kumbaga parang sa mga kababayan natin during that time ay parang napakabago ng term. Pero ang hindi po nila alam ay nangyayari na itong mga storm surges na to during the previous years dito sa ating bansa. Lalo-lalo kung may mga malalakas na bagyo na nagla-landfall. Even kami, obviously, hindi namin alam yung ibig sabihin ng surge. Kasi had all of us understood what a surge was, the Coliseum that served as the major evacuation center should not have been designated an evacuation center. It was really going to kill them. Yun yung unang tatamaan Ronnie Aguilar, mas kilala sa Boy, isa pa lang akong regular volunteer ng Alagang Kapatid Foundation noong 2013. Marami ng evacuees mga nag-evacuate na doon nga sa bandang San Jose, doon sa Astrodome. Yung Astrodome, isa yun sa dinaanan talaga nung surge na yun Ang karaniwang nararanasan po talaga natin kapag may bagyo ay yung malalakas na hangin at saka ulan. Pero ito talagang storm surges talaga ay malaking threat, lalong-lalo sa mga coastal communities kung magla-landfall itong bagyo sa mga ilang bahagi ng ating bansa. I know what storm surges, pero ito, kakaiba Ang sabi naman, pag storm surge, punta ka lang sa mataas na lugar Mataas yung lugar namin Well, medyo malapit sa dagat, pero malay ba namin na abutin mo, parang at least 10 feet pa rin yata yung taas ng tubig sa amin na ganun kagrabe na. Fortunately, we were able to find a building medyo nasa taas ng hill. So doon kami pumwesto. Pumasok kami sa loob ng building, pero ganun pa rin. Natatanggal na yung bubong, yung sobrang nakakatakot pa rin. Umiikot You can see it circle, yung mga sasakyan, yung mga building, mga puno, lumilipad. So even animals, you see dogs flying, cows flying. So doon ako natakot na, oh my goodness, for the first time in my life, sasakyan 16-wheeler, inaangat. So pumasok kami doon sa loob ng building. Pero bago noon, talagang katakot-takot na hangin. Talagang, literally, we have to crawl our way. May mga nakita kaming ilan na nagtatago na din pala doon sa loob ng building. So, ayun, nagkasama-sama kami doon and doon kami naligtas. Nahiwalay kasi ako sa team ko. Nawala ako for 3 days. Yung sinabihan kami na, tinawagan na kami, hindi na nakukontak yung team dun sa Tacloban. So parang kami, syempre, kasamahan natin, parang kinakabahan din kami. Kasi bakit hindi sila nakukontak? We were cut off
Hindi rin kami makatawag din sa office dahil walang signal na doon sa Leyte. Yung team ko, hindi ko alam kung nasaan na sila. Kasi wala naman din talagang ways of communication. Pero at the same time, iniisip namin na praying na talagang sana rin sila, safe sila. I stayed with the local driver na hinire namin doon. His name is Sir Tommy Yu. So parang siya yung naging kasama ko. From Palo to Tacloban, nilakad namin siya. Tapos ako noon, gutom, nilalagnat. Tapos sumaambon-ambon pa, tapos may baha. After a few hours na naglalakad kami, nakapunta kami sa hospital, sira-sira din. Tapos ang dami, yung dun sa stairs, ang daming mga biktima. Tipong wala kaming nakausap na doktor sa madaling salita. So hindi ko na alam kung saan kami pupunta. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala until now kung paano ko nalakad yung Palo to Tacloban kasi sobrang layo nun eh. Actually, nanginginig ako ngayon. It's been 10 years, pero parang fresh pa rin sa akin yung mga memories. Luckily, yung driver namin is nag-offer na parang, sige, try na lang natin umuwi sa bahay. Kasi syempre, nag-worry din siya sa family niya. Buti na lang yung bahay nila malapit doon sa parang mataas na area. Hindi siya totally nasira. So, wala kung ano yung suot ko noon, basa siya, yun ang nilakad ko. Tapos, nakarating kami doon sa bahay nila. And luckily, hindi masyadong nasira yung ano. Hindi namin sila mahanap at first. Kasi usually, makikita mo yung dish, makikita mo yung setup ng news team. Pero doon, hindi mo makikita kasi na-wash out pala. So, dahil na-wash out pala siya, nasira lahat, kahit sila, hindi namin mahanap. Nakita na lang namin sila, nakikitulog sila sa isang mall doon. Kasi wala na talaga. Ang iniisip na lang doon is magdasal and parang hanggang dito na lang ba yung buhay ko? Parang hanggang dito na lang ba ako? So if ever man na hanggang dito na lang, sana makita man lang yung katawan ko. Kung ano suot ko for the past 2 days, for the next 2 days, yun, suot ko t-shirt, nakapantalon ako, isang tsinelas, yung isa nawawala. Naglakad kami para kayong mga yagit. Pumunta kami doon sa plaza, doon kami natulog for the past overnight. Makikita mo wala sila mga slippers, even yung shoes nila and lahat ng gamit nila na wash out. So, nung nakadatnan mo na lang sila, ganun na, tapos puro sugat din kasi sila. So, yun, hindi na maiwasan na maging emotional ka dahil nung nakita mo na, thank God, naligtas din sila. So, akala nila, katapusan na nila yung time na yun. Ang isipin mo, yung family mo na, naku, paano ito? What will I tell my family? Hindi ako nakapagpaalam, like that. Naku, my kids will be looking for me. Sobrang devastated yung area na talagang lahat sira. Alam mo yung parang hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Siguro more than hagupit, it's parang poot. Alam mo yung sobrang galit na galit. Ngayong first time kong makita yung Mother Nature na gano'n klaseng kagalit na galit siya. We saw dead bodies. Naglakad kami papunta sa bayan, may baha siya. Nagkalat yung mga bangkay, halo-halo, tao, hayop, tapos halos lahat ng building, giba, halos lahat talaga ng bahay, sira, na ganun kagrabe, ganun ka-devastated. Nakikita kami nakataob dyan na tao, may mga animals kami nakita na lumulutang, ang dami nakita na yung mga slippers, etc. Siguro yung mga nag-evacuate. Pero doon nalaman namin na marami talaga namatay. Within 24 hours, nakalusot na yung truck namin, yung second team. So yung kwento nila, also again, came almost days after. Kasi walang communication. Sa totoo lang, wala kaming balita kung ano yung nangyari nung pagkabagyo until makatawid kami ng Samar. Doon pa lang nila ako natawagan, doon pa lang nila binalita na ganito nangyari. Yung mga tao, tulirong-tuliro, nasasalubong mo, parang hindi mo makausap nasasalubong ka. Kilala ka, pero hindi ka mapansinin dahil they're thinking about their family kung nasaan. Maraming nawala May isang lalaki na bit-bit yung lola niya. Tinatakbo niya, patay yung lola niya, tinatakbo niya, inigilid. Meron ako nakitang kariton. Yung kariton na malaking gulong, tapos nasa hinihila niyang ganyan.
Siguro mga kamag-anak niya yung mga bangkay na nandoon sa nakasakay doon. Ang dami naglalakad na tao, yung mga nakasurvive, pero lahat sila blanco yung mukha. Sa isang side, meron pa akong nakitang debris ng bahay, bubong. Pag sinilip ko sa ilalim, meron pa akong nakitang bangkay na nadadaganan pa ron. So ganun yung sitwasyon doon. Pagkadating na, hapon na yun tapos na yung bagyo. Hapon na siya, kinabukasan na siya. Pero mayroon pa rin mga bangkay na hindi nakukuha. Ayun, teka lang. Ayan. Ano ba yan? Pinapayak mo. Hindi mo na maiisip na, okay lang, na parang ang baho, ganyan. Hindi mo na maiisip during that time. You're there to work and to deliver kung ano ba yung nangyari. Kung ano ba yung kailangan nung mga tao na nandun sa Tacloban. After yung mahimasmasan yung mga tao, syempre, ang next niyan is pagkain, nagugutom yung mga tao. Mga tao palakad-lakad looking for food and water. Walang food tapos mga puro putik. Ang nakakalungkot doon, meron din yung struggle na may looting din. Makikita mo, yung mga mall, pwersahang binuksan, yung looting, sobrang talamak yung looting at that time. Ang dami talaga, pinasok lahat yung mga tindahan. So yung money doon, walang value. So even may money ka, hindi ka naman makakabili. Hindi ka naman talaga magnanakaw, pero kailangan mong may bigay na pagkain para doon sa family mo. Kukuha ka ng kukuha kung saan na meron. Kasi talagang wala yung agriculture nila, wala yung mga resources nila, pati yung mga tindahang maliliit kinukunan nila. Yung tao, gutom, kailangan ng mabuhay, kailangan mag-survive. So lahat ginagawa nila. Walang ilaw, walang makain ng mga tao because devastated lahat So, yun yung naging problem doon. Ginagawa na namin in the past, we would tap locals as volunteers. But this time around, it was a bit different kasi the locals were the survivors themselves. Everything stopped. Kasi pati yung operator, naging biktima siya. Yung mga mag-ooperate, yung mga nasa medical team, mga nasa hospital, mga nurses, wala sila because biktima rin sila. Everybody. They lost family members. They were looking for their dead. They were facing mental issues. And it turned out to tap them as volunteers to help our operations would help them also. So nakatulong for their mental health that they were looking forward to something else every day, not just looking for their dead. They were looking forward to helping us make sure that yung services and yung goods na dala-dala namin would reach communities. So, we were helping their communities. At the same time, we didn't realize we were helping them survive also the tragedy. And the other point pa is, it's not just on Leyte. It's a whole Yolanda corridor stretching from Samar, Cebu, Palawan, Capiz, Iloilo. I think that's the very first time that people realized how serious climate change is. And scientists are saying every year it's going to get worse if we do not take care of the environment. Sobrang importante na balikan talaga doon kasi it's a learning experience, hindi lang sa iilan. Learning experience to sa buong bansa na alam naman natin yung Pilipinas. Talagang ito yung daanin ng bagyo. Sabi nga, 20 mahigit every year ang bagyong dumadaan sa atin. So, ilang Yolanda pa ba ang babalik sa atin? So, kung hindi tayo matututo dun sa unang Yolanda. This is also a humbling experience, a learning experience that you have to also be grateful. So, kumbaga parang lahat ng mga nangyari, lahat ng mga nakakalungkot man, it's really part of your life. Na parang, ay, nakakalungkot na nangyari ito. Pero at the same time, yun pala, nangyayari yung mga ganung bagay para mas lalo mong ma-appreciate yung buhay. And of course, na mas lalo mong makilala rin yung buhay mo. Going back to the word surge, obviously, maraming hindi nakaintindi man intellectually, pero i-adapt mo sa katotohanan, hindi naintindihan. Ang gobyerno
nilagay ang evacuation center sa tabing dagat. Obviously, hindi naintindihan. I think Yolanda is an eye-opener for all of us. Sa lahat ng Pilipino, sa gobyerno, private sector, public sector, na parang one force of nature can do such, na distraction sa isang iglap. Nakakalungkot on our part kasi minsan naisip mo, have we done our best to serve the country? Pero maiisip din pala natin na hindi lang tayo dapat ang tutulong. Kumbaga, disaster preparedness and mitigation is always a collective effort. Katulad niya, yung sa pag-asa, di ba, yung the way now they will categorize yung mga typhoon, so nag-adjust na rin para mas magiging handa tayo eh. Yolanda happened in 2013, no? Tatlo ang tropical cyclone classification natin. We have the tropical depression, tropical storm, and the typhoon. Ngayon, nung 2015, para mas lalo nating may convey yung severity of the situation, gravity of the situation in terms of mas malalakas na bagyo, gaya nga ng bagyo si Yolanda, ay nirevise po natin yung ating tropical cyclone classification. Nagkaroon na po tayo ng super typhoon category. So we have a tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon, and super typhoon category. Bukod po dyan sa mas in-expand po natin yung ating mga tinatawag na warning signals, no? During the time of Yolanda, hanggang 4 lang po yung ating warning signal. Pero noong 2015, aside from having a new classification of tropical cyclones, ay nadagdag na itong signal number 5 dito sa ating mga tropical cyclone wind signal. I think yung experience ko na yan changed my perspectives in life. Sa yung buong perspective ko ng life, binago ng Yolanda experience. Yung kung saan din tayo pinaka-critical na pagkakalugmok ng isang bansa o ng isang mamamayan, doon mo rin talaga makikita na yung tao rin mismo magbabayanihan para bumangon sila. And we witness that. A wake-up call na to take care para hindi lumala itong climate change. Everybody has to chip in. We have a responsibility to take care of our environment. Permítanme esta confidencia. I'd like to tell you something close to my heart. Cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, when I saw from Rome that catastrophe, sentí que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Y ese día, esos días, decidí hacer el viaje aquí. And on those very days, I decided to come here. Quise venir para estar con ustedes. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say.
pero estoy. but I'm here. Tantos de ustedes han perdido todo. So many of you have lost everything. Yo no sé qué decirles. I don't know what to say to you, Él sí sabe qué decirles. but the Lord does know what to say to you. Tantos de ustedes han perdido parte de la familia. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio All I can do is keep silence. y los acompaño con mi corazón en silencio. And I walk with you all with my silent heart.